Tayo po lahat ay pumikit, mga kapatid. Simulan mo natin ang ating pagpupuri sa ating pananalaman. Panginoon, salamat po muli. Tuloy nga, Lord, na sa aming mga na-encounter sa buhay namin. Salamat, Lord. Tuman ka na ay faithful, tuman, Panginoon, ay joy, tuman ay comfort, O God, tuman ay suffering, tuman ay rose, Panginoon, tuman ay tinig. Salamat po, Panginoon, in everything that you are continually doing sa buhay mo. We believe, Lord, patuloy kang kumikilos sa araw-araw namin pagising, araw-araw namin kalakasan. And bagaman meron lang kami naiisip sa aming pag-iisa, there's anxiety, depression, Lord, fears, doubts, but in your name there is peace. Only in your name there is boldness. So Lord, salamat po, Panginoon, that every time we speak your name, nawawala lahat ng takot, ang pag-overthink, Lord, ang mga pagdududa. So only your name is the most powerful. Hallelujah. Dahil sa dalang pangalan ng aming Panginoon sa Panginoon, as we sing songs and praises to you, to renew our visions. You are the world again, one with God, the Lord Most High. Thank you, Lord. Hidden glory in creation, and now we live in you, Lord. Sing, what a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Thank you, Lord, for the selfless love of God. Didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Oh, yes, Lord. See what's great, love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. She didn't want heaven without us. Didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Our sin was dead. Sin was great, love was greater. Yes, Lord. What
We go, we have power. Di mawawala ka ang memory mo, Panginoon. Yes, Lord Jesus. Ang hawakan namin ang pangalan mo, Jesus. Yes, Lord. Only your name there's restoration. There's refreshment, oh God.
sila. So yun, since na si Ate Au po ay may minessage sa akin. So tawagin ko po si Sister Nenchi. Ito yung tumunog kaya nawala ako. Magandang gabi po sa lahat. Biglaan, live. Ako po ay nagpapasalamat sa Lord sa nagdaang operation ng ate ko. Naging successful naman po. Nagwe-wait na lang siya ng chemotherapy. Na sana maging successful din yon. Kasi sabi nila nasa dugo daw namin yung may cancer sa breast. Kaya sana matulungan kami ni Lord na sana wag nang mag-spread pa. Kasi 3 kaming magkakapatid na babae. Eh, syempre, may takot. Kaya sana tulungan kami ng Lord. Siguro dahil di sa mga prayer ninyo, matutulungan niyo po kami. Magamat naging successful yon, syempre may takot pa rin kasi. Kaya sana matulungan ninyo rin ako sa pagpipray para na rin sa akin at sa ate ko. Salamat po. Ang papurit pa sa salamat ay na kay Lord po. Thank you po. Ayun, nakakagulat talaga pag nabibigla kang tinatawag. So yun, alam naman natin na ang Panginoon naman talaga may ginagawa sa buhay natin, di ba? Kumbaga may mga reasons kung bakit. Pero eto yung time na pag dumadating talaga tayo sa napaka tinding pagsubok na ating buhay, ay andiyan si Lord at wala naman tayo talagang kayang lapitan kundi ang ating Panginoon. So yun po, ito po ay nakalista rin kay Ate Au. Tatawagin ko po si Sister Mariel. Good evening po sa ating mga kapatid at salamat kay Lord at nakarating ulit ako ngayong midweek. Wala kasi ako nung nakaraan kasi masyadong maaga yung ating service, 5:30. Nagkaroon ng masyadong komplikado dun sa aking work. Kaya sabi ko, buti ngayon 6 o'clock. At pinagpapasalamat ko kay Lord yung kanyang kabutihan sa amin, sa aking buong pamilya. At tulad din ni Sister, ito nga, mabigat sa dibdib, pero kailangan nating i-share kasi lahat ng pagsubok ni Lord. Pinagpapasalamat ko kay Lord yung kabutihan niya, yung provision sa lahat ng pangangailangan. At itong dumating na, sabi ko nga sa anak ko, may purpose yan kung bakit yan binigay sa atin ni Lord. Kasi yung bunso ko pong anak, nagsisimba rin yun dito sa atin paminsan-minsan. Hindi nila akalain na nagkaroon kasi siya ng bukol dito. Akala niya kulani lang. Tapos yung partner niya, nagkaroon naman ng bukol dito naman din sa may leeg. Akala din nila kulani din kasi nagkasipon at saka nagkaubo. So, di ba, lalo na sa mga bata, pag may mga sipon, nagkakaroon talaga ng kulani. So, akala nila normal. Lumilipas yung mga araw, lumalaki. Kaya nag-decide sila kahapon na magpatingin na sa doktor. May nakapagsabi sa kanila, may mga espesyalista nga daw na doktor sa mga bukol dito sa Noveleta. Nagpatingin sila. Tapos ang diagnose, dun sa partner niya is kulani lang talaga. Pero yung sa kanya, pag hindi daw po natanggal ng antibiotic, cyst daw po yun. Kaya parang siya na-depress. Pati yung partner niya rin sabi ko, wag kayong ma-depress anak. Andiyan dyan si Lord. Hindi niya tayo pababayaan. Kung magnilay-nilay kayo kung bakit yan ibinigay sa inyo, buti nga ibinigay sa inyo, may kakayahan kayong magpagamot. Paano kung napunta yan sa ibang walang kakayahan? Di ba? Mas kawawa sila. Kaya sabi ko, dyan lang sinusubok ni Lord yung katatagan nyo sa pananampalataya na yung konting sakit na ganyan magpapatuloy ka ba? O
pagsisisihan mo ba kung ba't ka naging Christian? Di po ba? Kasi yung mga test na yan yung nagpapalakas sa atin ng pananampalataya. Kaya lang syempre bilang magulang, makikita mo yung anak mo na umiiyak. Syempre nanggaling siya sa'yo, ramdam mo siya. Kaya sabi ko nga sa kanila, dito lang naman ako, kasama niyo ako sa prayers niyo, tapos ipapa-pray natin yan sa kapatiran, at sa tulong ng Panginoon, talagang mawawala lahat yung mga sakit na yan. Ako nga, lagi kong pinangahawakan na magaling na ako. Kahit continuous prayer pa rin tayo kasi wala naman tayong ibang great healer kundi si Lord. At isa pang pinagpapasalamat ko kay Lord yung naging, siguro testing din sa pasensya ko. Dahil talagang, yun nga, sabi nga, pag humingi ka kay Lord na habaan ng pasensya, bibigyan ka niya ng pagpapasensyahan. Kasi one time po, siguro, di ba, Brother Louie, nakakarating ka naman sa bahay. Napapansin mo naman doon yung aking nasa unahan, nagharang na ng malaking bato doon sa harapan niya. It means, ayaw niya magpapark ng sasakyan. Kasi mula nga nung nagkaroon ako ng e-bike, pinark ko doon one time, nagbuzzer siya sa bahay na alisin yung e-bike. So, hindi na ako nagpa-park doon. Kahit may dumarating akong bisita, doon sa kabila ako pinapapark. Nung isang araw, nagpunta yung ate ko, may dala rin e-bike. Pagdating ko, nakapark na doon sa harapan nila. So, hindi ko na pinagalaw kasi hindi naman magtatagal yung ate ko. Paglabas ng ate ko, nakapadlock na yung e-bike niya. Kaya sabi nung ate ko, pinadlock mo ba yung e-bike ko? Sabi ko, ba't ko ipapadlock yung e-bike mo? Ang laki-laki ng kandado na inilagay. So parang hindi sila makakatakbo kasi gawa ng haharang sa tinidor. Nagbuzzer din ako sa kanila, nagtanong ako. Sabi ko, kayo po ba nagpadlock? Kasi wala naman akong ibang, hindi ko naman siya sa pinagbibintangan. Kaya lang, kung siya, dapat kakausapin na lang ako. Kaya lang nag-hysterical yung lalaki. Kumbaga parang talagang guilty siya. Kasi sabi ko nga sira lang kasi yung camera nung hindi ma-backward yung camera ng barangay, CCTV ng barangay kasi doon yung nakatutok sa amin kitang-kita lahat ng nagpa-park doon. Sabi nga ni Kapitan, hayaan mo pagka may IT na tayo, makikita yan. Sabi ko, okay lang naman sa akin kung siya o hindi siya. Ang akin lang dapat kakausapin ako. Kaya sabi ko, Lord, siguro ito yung binibigay mo sa akin pagpapasensyan. At napatunayan kong talagang may conviction yung Holy Spirit kasi hindi ako kahit na dinuro-duro niya ako, kahit na isasagpangin niya na ako, kumbaga nandoon yung kahinahunan ko. Kasi noon, pag dinuro mo ako, kahit nasa loob ka ng bahay mo, kakalad ka rin kita palabas. Pero dahil nga siguro, yun nga, dahil binago na nga tayo ni Lord, dahil inalis na nga sa atin yung dati nating buhay, ngayon natututunan na natin kung paano ang maging tunay na Kristiyano, na talagang yun nga, bago ka makagawa ng kasalanan, yung conviction ng Holy Spirit na hindi ka na makakagawa ng kahit na sabihin na ginagawang ka na ng masama, hindi nga kasamaan din yung igaganti mo, kundi prayers na lang yung igaganti mo sa Kanya para maiparamdam mo sa Kanya. Sabi ko nga, hindi po natin kailangan mag-away kasi magkapitbahay tayo. Dapat po sa magkapitbahay, nagkakaunawaan, nagmamahalan. Kaya hindi po ako makikipag-away sa inyo. Yun, ang sigaw niya sa akin, lumayas ka sa harapan ko. kaya sabi ko, ipag-pray ko na lang siya. Kasi talagang ang pagsubok laging nandiyan dyan. Kaya pinapatunayan lang talaga ni Lord na napakabuti niya sa kanyang mga anak. Kaya't ibinabalik ko yung papurit pasasalamat sa ating Panginoon. Kasi tayo naman mga kapatid, hindi naman tayo exempted sa mga ganyang bagay, di ba? Kumbaga parang napakabuti lang ng Panginoon kasi tayo yung tinuturuan para maging mabuti. Hindi para patan yung kanilang, alam mo na, mga ganong attitude. So yun, kumbaga parang ang lahat ng testing, ibinibigay din naman sa atin ng Panginoon. Mapasakit man yan or kapitbahay na hindi ka ibig-ibig, doon mate-testing kung paano yung pananampalataya natin sa Panginoon at kung paano natin siyang sundin. So yun, ito po ay pangatlo na binigay ni Ate Au. Alam ko po na ito yung umingiti, pero pag tinawag ko to magugulat po to. Tawagin po natin si Brother Edward. O, di ba ako ang nanalo? So,
Sabi ganun. O di ba ako ang nanalo, no? Ay, salamat sa Panginoon sa unang-una sa lahat ng biyaya at pagpapala niya sa atin, ano? So ngayong araw po nakapagpahinga kami. Nag-message nga ako sa kasamahan ko, bukas ba mataas ulit ang temperature? Napakaloko no? So, naghihintay ako, sabi ko, may GC kasi kami sa school sa tropa, sabi ko, bukas ba wala ulit pasok? Ang sarap kaya gumising ng medyo tanghali. Di ba nga naikwento ko po sa inyo, nagigising ako alas 3:30 gising na ako. Ayan, yung kaming dala ni Mona. So, salamat po sa Panginoon sa lahat ng biyaya niya sa atin araw-araw. No po, yung nagigising tayo, na malakas yung ating pangatawan, pagkatapos wala tayong anumang karamdaman, malaking biyaya po yun. Kasi alam niyo naman, pag may sakit, hindi ka makakapunta kahit saan. Pag may sakit ka, hindi mo pwedeng gawin ang lahat ng mga bagay na gusto mo. So malaking bagay na hindi tayo nagkakasakit, kahit ito lang yung pera natin, Lord. Tara, pag ako nagkasakit talaga, ito lang yung pera namin, tapos graduate ka na. Di po ba? So, salamat sa Panginoon sa mga pagkakataong ganon. Umaalis tayo ng bahay, ibinabalik tayo ng buo, wala tayong bawas, walang bawas yung braso natin, di ba? At sa lahat ng biyaya ng Panginoon sa araw-araw na patuloy niyang pinagkakaloob, na-appreciate ko po yun, yung biyaya ng Panginoon araw-araw. Na marami siyang ginagawa sa buhay namin, kay Mona, sa pamilya niya. Kasama lagi namin sila sa aming panalangin araw-araw. Pag nagbibiyahe po kasi ako, pagdating ko sa 13, pagdating ko doon sa may pagbaba ko, naglalakad ako papunta doon sa Walter Mart. May dinadaanan akong lugar doon na umuusal ako ng panalangin talaga. Pag tumadaan ako sa simbahan, pero hindi sa may simbahan mismo, hindi mismo sa simbahan ng 13. Dumadaan lang ako doon. Basta yun yung time ko para, minsan ang lakas ng boses ko pag nagpe-pray ako doon kasi madilim, hindi siya dinig. At wala pang dumadaan doon ng mga ganong oras. So, nasasabi ko sa Panginoon, ito yung mga prayer ko araw-araw, ito yung mga sinasabi ko sa Kanya. So, salamat sa Panginoon sa lahat ng biyaya niya at alam ko sa bawat sa atin, napakabuti ng Panginoon. Amen? So, sa dinanas po namin ng mga kung ano ng mga pagsubok at ano paman, naniniwala ako na lalampas at lalampas din yon sa awa at grasya ng Panginoon. At sa lahat po ng nangyayari sa ating mga buhay, sa ating mga buhay, sa Panginoon po ang lahat ng papuri. Ngayon po. Talagang napakarami natin dapat ipagpasalamat sa Panginoon, no? Kaligtasan, lahat kalakasan. So ito na lang po yung last, mamadaliin ko na, si Brother J.E. po. Ayun po, magandang gabi po. Nagpapasalamat po ako muli sa ating Panginoon sa buong linggo nagdaan and ayun, ako nga po ay na-excite kasi bukas po mag-start na po yung swimming namin na subject. And ayun nga lang, medyo gahol lang sa oras kasi ang subject po namin na swimming ay mag-start po ng alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Kaya uuwi po ako ng, alam niyo po, yung pagod. Siyempre, ang daan po namin, di ba, Monterey po, almost 2 hours din yung biyahe. Hindi pa po kasama yung traffic doon. Pero I just want to thank God sa buhay and sa pag-iingat na pinagkakalob niya po sa akin. Kasi netong nakaraan lang po, may nakasabay kaming 3 lasing sa jeep. Papasok sila sa jeep, lasing pa po, may dalang gin. Ganun. Ngayon, syempre kami pong pasero, medyo suspicious. Kaya nagtataka-taka bakit sila sumakay ng ganun. And yung driver na papatingin din. Pero ayun, hindi naman sa nagja-judge, pero kailangan din natin maging aware sa mga ganung bagay po. And nagpapasalamat ako sa Lord sa safety na nakababa kami ng maayos, nakababa kami sa Monterey ng ligtas. And ayun, another thankful ako sa Panginoon sa buong week na nagdaan sa Wisdom and Knowledge na natapos din po namin yung subject namin na picnic kasi ang subject po namin ay mountaineering, yung mga umaakit ng bundok po. Ngayon yung subject namin na yun, ang kailangan po namin gawin doon, magbibuild kami ng flag, pero yung flag na ibibuild po namin dapat hindi po maagaw ng ibang group. Ngayon yung activity namin na po yun, purong picnic lang, so kainan, so grupo-grupo kami sa school, saan kami nakapwesto. And ayun, nakaka-excite lang din yung mga subject ngayong
second year kami po and talagang iwas din sa pressure and ayun, sa darating na next week nga po, mag-observe naman kami ng mga special child sa iba't ibang school. And ayun, I just want to thank God sa lahat po ng ginawa niya sa aking buhay. Yun lang po, glory to God. Ayun, apakadami naman talaga nating dapat ipagpasalamat sa Panginoon, no? Kung titingnan natin, iba't ibang klase yung mga nangyayari sa atin, iba't ibang klase rin yung ipinagpapasalamat natin. Dahil alam natin, ang Panginoon ay talagang palaging tayong ginagabayan. So yun po, nagpapasalamat din ako sa Panginoon sa ginagawa sa amin sa araw-araw. Yun nga, sinabi ni Brother Edward na umuwi ng buo. So nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi natutulog tayo ng payapa at gumigising tayo na may panibagong lakas. So yun yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon na sama-sama pa rin tayo na nandito na sa pag-guide sa atin ng Panginoon. So yun, susunod po nating gawain ay sa exhortation po ni Sister Hannah. So, magandang gabi po sa ating lahat. So, magpapasalamat din muna po ako sa provision na binigay po ng Panginoon sa akin. Actually, madami po nangyari for the past couple days. Magpapasalamat po ako sa pinakauna kong JS. So, magpapasalamat din po ako kasi there was this part na magpa-piano. Tas parang sinabi ko, I wanna play piano. So, sinabi ko sa teacher in charge. Tapos, nagpapasalamat po ako kasi kahit secular man ng music, I still managed to share na that I do it for God. Kasi someone, like a few people asked me like, how are you so good at piano? Sinabi ko that like I play piano at my church. Yun yung pinakauna kong sinabi. So, magpapasalamat din po ako sa kahit malapit na mag-exams, like parang like after prom, tas yung parang exams na next week, parang yung isip ko parang hindi ko na kaya. Pero magpapasalamat po ako sa Panginoon na gina-guide niya ako sa mga ibang sa school. So, dako na po tayo sa exhortation. So ito well-known verse when it comes to giving, Malachi chapter 3 verse 10. So parang yung part na yung sinabi ng Panginoon, test me in this and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be enough room to store it. So parang ang nandun, kasi like sometimes we have this kind of doubt na like every single time we offer something, parang like, paano kaya mabigay how will God give this back to me? That's one thing na usually tinatanong ko sarili ko. And yun, He pours out a lot na we can't store it. So usually we think of like it's not planned kasi we don't know how much God's gonna give. So usually we like, let's start out small, like konti lang, like maliit yung storehouse ko. Pero once we see yung blessing ng Panginoon, that's when we realize, ganyan talaga ang Panginoon. He always gives back several times more. So, as simple as that. So, tayo na po ay magbigay sa Panginoon. God is good all the time. God is good all the time. God is good, 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 all the time, all the time. So, tayo po ay manalangin. Lord God, salamat po muli sa blessings na binigay mo po sa amin. Thank you for giving us so much more than we thought of, Panginoon. Lord, dinadalangin po namin na kahit maliit man to, that this will advance your kingdom, Panginoon, that we will glorify you sa whatever we offer to you. Hindi lang basta pera, pero sa mga talents din, sa time na we spend with you, Panginoon, we pray that whatever we do, that it will glorify you, Panginoon, kahit maliit man yan. Lord, continue to guide us throughout this evening, that we will remember your goodness, your love para sa amin, Panginoon. Kasi it's overflowing, Lord God.
We give you back we give you all the glory and all the praise. In Jesus' name, amen. Ayun, maraming salamat Sister Hannah sa pagbibigay mo ng encouragement para kami ay makapagbigay sa ating Panginoon. So magandang gabi po, Pastora Babes. Ayun. So yon, mga kapatid, tayo po ay mag-ready para po mapakinggan natin kung ano po yung nais iparating sa atin ng ating Panginoon na ibibigay po ni Sister Rowena Shalana. Ayun po, mapagpalang gabi po sa bawat isa. Ayun, ako din po ay nagpapasalamat sa Lord sa kagalingan po na pinagkaloob niya. So, 1 week po talaga, parang more than a week, on and off yung fever ko. Then, previous Saturday, siyempre nakagawian ko na po talagang tumakbo. So, nung previous Saturday, hindi ko po nabuo yung routine ko. Parang 2 kilometers pa lang, bumalik na ako dahil parang hindi ko na po kaya. Yung paa ko is parang ano siya, hindi po siya comfortable. And then, akala ko, sabi ko, ano ba to? So, yun. Since ako kasi, ayoko pong damdamin yung sakit. And then, yun. Parang ini-ignore ko lang po siya, hindi ko po siya, pero nag-chill po ako talaga parang pagsapit ng 6 p.m., ganon. So Monday po, parang lumala siya Monday. As in, may lagnat na mataas na yung tapos nag-chill, sabi ko, ano ba to? Tapos naglalas lang po siya ng hanggang midnight. Hindi ko po talaga iniinuman ng gamot dahil gusto ko pong ma-observe kung ano po talaga meron ako. So yun, parang paulit-ulit, nawawala po siya, well po ako ng umaga po. So kaya pumapasok po ako, ganon. Friday po, as in, di na po ako nakapagpaalam sa boss ko dahil parang iba na yung fit ko, parang himay na siya na ganon. Hindi na po ako makatayo ng ayos. So sabi ko, paano ako makapag-drive nito ng ayos? So, may meeting kami ng 2:27, umalis na po ako as in diretso. Pag start ng car, diretso po, tapos yun. Tapos sabi ng guard, babalik ka po ba? Ma'am, sabi ko, hindi na po. So, yun, nakarating ako ng bahay, nagpahinga, uminom ng maraming tubig, tapos nagpahinga. Tapos kinabukasan, ano na naman, pero syempre nagpa-check up na po ako sa doktor. So alam ko po, mababa yung platelet ko noong Tuesday. So alam naman natin na pag ganun, sabi na suspected dengue. Ayoko magpa-check. Nakadalawa pong request yung company doctor namin. Hindi ko po sinusunod. Kasi alam ko naman na hindi talaga siya, walang magbabago sa result eh. Tapos nung wala, pinersa na ako. Pag hindi mo ipagawa yan, wag ka nang pumasok. So, ayun. So sabi ko, sige po, ipapagawa ko na po. Pero syempre, as in, hinidrate ko po yung sarili ko kasi yun lang naman talaga, kain ng fruits, madami. Parang prutas na po lahat yung kinakain ko sa office. Nagpapabili po ako ng fruits. Tapos, tubig, yung mga fruit juices, lahat na po talagang Kasi nga, alam ko po na wala po talagang gamot kung ano man yun. Tapos, meron din po akong kasamahan, sabi ko, yung kaibigan ko na nag-resign na po sa PBC, nakisuyo po ako sa kanya, sabi ko, padalhan mo naman ako ng juice ng papaya leaves. Grabe, ang daming piniga. Para isang litro po, pinadala doon sa taga-PBC. Ayun, nilaklak ko rin po. Sabi ko, eto, pwede na akong magpa-check ng after 1 day, kasi tataas na po yung platelet ko. So, glory to God po, dahil kahapon, okay na po yung platelet ko. So, salamat sa Lord sa kagalingan. Pero, syempre, meron pa ring doon. Kasi nga, sabi ni Doc is ongoing recovery, normal po yan, yung mga other thing doon sa, sa blood laboratory mo. Pero, yan po is parang good sign po na pagaling ka na.
So, ayun po, sabi ko, "Ay, salamat Lord." Pero alam niyo po yun, ang ano lang po doon, alam niyo po, hindi po ako nag-alala. Sabi ng uminom ka na ng gamot. Sabi ko, walang gamot to. Sabi ko, pero alam ko na, kasi pag dengue po kasi, yun, kasi thrice na po ako na dengue. So, hanggang stage 4 daw po ang dengue, sabi ni Doc. Sabi ko, ayoko nang malaman na dengue to. Sabi ko, pero alam ko po, pero alam ko naman po na hindi ako mamamatay dito eh. So, dahil alam po, kumbaga confident po talaga ako na kakayanin ko po talaga. Dahil, pag i-confine kasi ako, wala, mamamatay ako dun. Wala naman akong makakain dun. Anong ibibigay nila sa akin? Chicken. Egg. So, lalo akong hindi po doon manarish. So, ayun, salamat sa Lord. Dahil doon sa kagalingan, sa napaka-stressful na week na nagdaan, sabi nga ni Doc, stress yan. Pero sabi ko, wala yan. Kumbaga, I have a God which is bigger than the ocean. So, yun po yung kaya parang napaganon po si Doc sa akin. Sabi niya, kaya pala ganun ka confident na ayaw mo talagang uminom ng gamot. Dahil you have, kumbaga, napakataas po ng faith mo talaga. So, ayun, by simply saying that one, alam mo yun, parang nila na grabe yung yung faith ko po talaga kay Lord. Sobra-sobra po talaga. So, doon po sila na-amaze din. So, by simply sharing those, parang di ba? Kung ganun po yung paniniwala mo, simple siya, pero may dating po. So, ayun po. So, yun, bago po ako mag-share ng word, mag-pray muna tayo dahil sa totoo lang, hindi ko po alam talaga kung paano siya i-deliver yung ginawa ko pong topic, paano ko siya i-conceptualize to relate po dito sa sa church. No? So, vision kasi is wide po. So, tayo po ay manalangin po ng sandali. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, kami po ay lumalapit, Lord, sa oras na to, upang humiling, Lord, ng wisdom, Lord God, na knowledge, para ma-deliver ko po yung salita mo, O Diyos. Pagpalain mo po ako, Lord God, na mag-deliver ng yung salita, gamitin mo lang akong daluyan, Lord God. At maintindihan po ng mga nakikinig, and even, Lord, pray, Lord God, for any distraction, Lord God. Lord, patuloy, ini-entrust ko po ang lahat sa gabing ito. At kung sino man po yung nakikinig, Lord, sa online, Lord God, patuloy, Lord God, na bigyan mo po sila ng wisdom and knowledge, Lord God, to understand what is the message came from you. And I know, Lord, na ang lahat po ng ma-share ko po, Lord God, ay hindi po ito nanggaling sa akin, but it's your word, Lord God. And even, Lord, yung mga distraction po, yung even the internet connection po para doon sa mga nakikinig online, Lord, patuloy. Pagkaloob mo po, Lord, ang magandang internet connection. And even, Lord, dito sa mga nakikinig, Lord, patuloy, Lord God, na tanggalin mo po anumang distraction, Lord God. Lord, sa iyo lang namin in-entrust ang gabing ito, in Jesus' mighty name, Amen. So, ayun po, yung topic po kasi natin this month is all about vision. So, alam naman po natin is vision is very wide po talaga. Because vision in all organization po, companies, any institution, meron po talagang vision and even mission po. Because vision must accompanied with a mission. So, ito sa totoo lang po, kung babasihan mo po talaga yung word na vision, madali lang po. Pero pag i-conceptualize mo into spiritual meaning, napakahirap po. No? Lalo na sa akin, na hindi naman talaga parang, alam nyo yun, masasabi ko po sa ngayon, I'm not called na mag-preach po. So, yun po yung kumbaga sa akin, it's struggle how I'm going to share with you itong word. Kasi ang theme natin is, what's the importance of vision?
So alam po natin, yung church natin, meron po tayong vision. No? So, ang vision po natin is proclaim the gospel, plant churches, and produce disciples. Tapos, paano ba natin ma-achieve yan? So, of course, meron po tayong mission. Kasi yun po yung ang mission kasi para sa akin is, yun po yung action. Kung paano natin ma-achieve yung vision. So, ang mission po ng church is edifying, pakibasa po. So, yung edifying body, yun yung pinaka-root word talaga doon. No? So, yun. So, since nalaman na po natin yung vision ng ating church, so pag-uusapan natin, does vision help us? So, nakakatulong ba yung vision natin sa church? Para alam natin kung ano po yung gagawin po natin as Christian po. Because lagi po nating tatandaan po na we are not here to live by ourselves. So nandito po tayo is para po to plant churches and disciples. So yun po, it's clear po talaga yun. No? So, kung wala pong vision po, ano po yung mangyayari sa atin, gulo-gulo po. So pag-uusapan po natin yan. So, i-change slide po. So, babasahin po natin itong verse na to, Proverbs 4:25-27. So, let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. Give careful thought to the path for your feet and steadfast in all your ways. Do not turn to the right or left. Keep your foot from evil. So, sa ano na to, sa Tagalog nito, napakagandang basahin sa Tagalog. Kasi nga, dapat po, tayo ay, nakapokus lang dapat doon sa hinaharap. Hindi po dapat tayo palingon-lingon. No? So, yun po yung talaga dyan. Para makaiwas po tayo doon sa mga masama. So, kung hihimay-himayin po natin yan, kung ano po na pag-uusapan po natin about vision, paano po ba, how the vision help us? No? So, paano po ba ang vision makakatulong sa bawat isa sa atin? So, meron po akong isi-share na 5. This is applicable po talaga kahit sa personal life po natin, applicable po siya. Sa work, it's applicable din po. So, student, applicable din po. So, ang una dito, it's compass that guide us. So, ano po ba yung compass? Di ba ang compass po, meron pong north, south, east, west. So, yung sinabi po doon sa verse na hindi po dapat tayo basta-basta pupunta sa left at saka right without further scrutinizing kung ano po talaga yung kalooban ng God. So, with the vision that we had, alam po natin, or yun po yung makakatulong sa atin, kasi di ba in every circumstance, meron po talagang question yan eh. Kasi di ba in every instances, you need to make decision. So alam po natin, sa buong araw po natin, we made a lot of decisions. So, syempre, kung wala po tayong batayan, which is yung vision po, hindi po natin alam kung ano yung pipiliin natin. So, using the vision itself, yun. Kumbaga, alam natin kung pupunta ba tayo sa north, pupunta ba tayo sa south. Kasi, lagi naman talaga, di ba, yung in choosing decision, di ba, yes or no. Kumbaga, masasabi mo na, meron pong obvious talaga, na it's very easy to say yes or no. Then, yung iba po is parang
tagilid, na which is yun yung masasabi mo na sa compass nga po is northeast, southeast ka pupunta. So, yun po yung ano doon, dahil unang-una, so doon sa ano na yon, doon sa in making decision na yon, yun yung kailangan mo na talaga yung guidance ni Lord, because it's very difficult to decide with ourselves na ano po ba yung binibigay po dito na mensahe. So we need to rely on God in choosing our decision. No, so kailangan natin balikan yung vision natin. Ano po ba yung vision ko sa buhay na to? Ano po ba yung vision ko sa pamilyang ito? Ano po ba yung vision ko sa business na to? Ano po ba yung vision ko sa work na to? So, paano ko ba paano po ba gagawin para mag-materialize po 'yun? So, napaka po talaga na kailangan mo talaga, you need to ask God's wisdom and guidance po in choosing doon sa decision which is aligned on your vision. Sumunod is give us direction. So, ano po ba yung kaibahan ng compass at saka direction? So, direction means, ibig sabihin, yung step-by-step procedure po. Kung ano po yung unang gagawin mo, ano yung susunod, hanggang matapos po. Yun yung direction itself. Hindi yun yung direction na papunta ka doon sa right, papunta ka doon sa left. So, it's very specific direction po talaga. So, in what way po? So, syempre, di ba lagi naman nating sinasabi, if you pray, after you pray, to get the confirmation what the Lord answer you. Because si Lord, hindi naman magsasabi si Lord na ito po yung sagot ng prayer mo. Sasabihin niya agad sa iyo eh. Sasabihin niya, barely yung word na sagot, ito yung answer ng prayer mo. You need to spend time to read the Bible para po makuha natin yung kasagutan doon sa pinagpipray po natin. So, next is slash on our to-do list. Ibig sabihin, di ba po, ang dami po nating gagawin. So, personally po kasi, sa work, even sa personal life, even sa family, parang na-use na po ako na magsulat, ano po ba yung mga gagawin ko? Ano po ba, let's say, Saturday, ano po ba yung gagawin ko? Para wala akong makalimutan. So, yun po yung to-do list. No? So, how you are going to choose, natapos na po yung, ano yung priority mo? Doon sa marami mong listahan, di ba po, usually po, ang dami po nating gustong gawin. Pero, magagawa ba natin lahat yon in a day? Doon sa gusto natin? Hindi po. Kulang po yung 24 hours doon sa mga nakalist down sa atin. So, how you are going to prioritize? Go back to your vision, and then relate all those activities that you want to accomplish, and then strike through if it is not helping your vision. Just to see na nandun naka-align pa rin tayo. Next is prevent mistakes. So yun nga, pag may vision ka, may direction ka, maiiwasan mo yung paggawa ng mga mistakes because you are guided by your vision. So, syempre, bakit ka ba nagkakamali? Of course, in making decision. Diba? Doon lang naman talaga nagkakamali ang tao eh. Mali yung decision na ginawa mo, kaya nagkamali. Doon sa decision making. So, paano ba natin magagamit yung vision? As I said, you need to go back to your vision. Kung yung decision ba na yon is naka-align po ba yon sa vision mo. Next is avoid wasting resources. So, syempre, di ba po, ano po ba yung resources na sinasabi natin? Money. Mga asset natin kung mayaman tayo. Yung
resources natin, yung time natin, it's an resources. So yung talent natin is a resources. So, paano natin ma-avoid yung paggamit ng talent natin, ng treasure natin? Di ba po? So, paano natin ma-avoid? Paano natin ma-choose na yung mga treasure natin is doon natin magagamit sa tama? So, go back to your vision again. And of course, every time you made decision, pray to God to ask wisdom and then read the Bible to confirm the answer of your prayer. So, ayun po yung paano ba makakatulong yung vision sa atin. So, ang next po natin na pag-uusapan is what the vision works. So, number 1, what makes the vision works. So, of course, as I said before, ang vision, it accompany always with a mission. Kasi yung mission is yun po yung is a sort of action kung paano mo gagawin yung vision mo. So of course, yung mission kasi broad po yan. So napaka-broad. Kung maano nyo po is, ano po yung equipping the saints, di ba? Parang broad po siya yung yung mission natin. Pero paano ba siya magmamaterialize? Paano ba natin siya gagawin? Paano ba natin gawin yung mission natin? Of course, the next one is we need to make a clear plan. So let's say, ito yung mission natin. Clear plan means, ano yung specific na plan na gagawin natin ngayong buwan na to? At saka kailan po ito matatapos? So pag sinasabing clear plan po, it should be specific and measurable po siya. Kasi kung hindi po specific, yun, magiging gray din po. Hindi din po tayo magiging successful. So, dapat magiging specific siya, at saka mame-measure din po siya, para alam natin kung nagiging successful ba yung action po natin. Na para ma-achieve po natin yung mission po natin. By using that clear plan. So pag sinasabing clear plan, uulitin ko po, specific and measurable po. So ibig sabihin, pupunta po ako sa certain places para mag-share ng Word of God. So, specific po, certain places. Sumunod is, paano mo ma-measure kung na-accomplish mo ba o nagiging realistic na-achieve mo ba? So, ibig sabihin, mabibilang mo, nakapag-share ako ng isa. Pero, doon ba? Yun ba ay specific talaga? Hindi pa po yun specific. Bakit? Ang sinasabing specific, pupunta ako sa lugar na to, ito po yung target ko na mashiran. 10 po yung dapat mashiran ko. So, pag doon sa 10 na nashiran ko, mayroon pong tumanggap kahit isa, it's a success. So, dapat ganun po tayo magawa ng clear plan para ma-measure po natin yung, yung success. So, syempre, doon sa clear plan na yon, syempre, meron kang goal po doon sa clear plan na yon. So, ano yung goal mo? Is yung 1 na nashiran mo out of 10. Yun po yung goal mo. Next is, ang last po is values. So, bakit nakasama yung values dyan? Values means, nandyan na po yan sa'yo. Hindi na po yan, alam mo yung nakagawian mo na. Hindi na, let's say na lang, values is, yung pagbibless po, di ba, is a values. Hindi na kailangang sabihan pa, kusa na siyang ginagawa.
Yung paggamit po ng po at saka opo, it's a values po. Kasi nga po, nakagawian na siya, naka-built-in na po sa atin. So, at saka yung, di ba po, pag tayo gumagawa, we are assessing po, safe po ba ako? Pag gagawin ko ba ito? Kasi di ba tayo naman, especially mga parent po, we are assessing doon sa safety po ng bawat isa. Di ba po? So doon pa lang, yung ano na yon, way of living na yon, it's a value po. We call that one as a value. Hindi po siya requirement. Kaya natin ginagawa is because of requirement. So yung value is kusa mo po siyang ginagawa. So yun, pag hindi mo po kasi talaga samahan ng values po in making all those three things, wala din po siyang hindi din po siya magiging successful po. So, sana yung na-share po o napakinggan po natin is, alam niyo po yon, sabi ko nga, vision is very broad. In every organization, meron po siya. But let's relate it to our spiritual vision po. So, now, ano po yung gagawin natin? So, let's make a goal. What is our goal for this year? And what is our plan? How we are going to achieve our goal? Since we know, hindi na natin kailangan kasing gumawa ng mission pa eh. Because we already have the mission. And it's clear for every one of us kung ano po yung goal natin. So sana maintindihan po ng bawat isa, we are not here because of ourselves only. So nandito po tayo para po to save other people that doesn't know God. So yun po talaga yung sana lahat po tayo is yun po yung magiging goal natin this year. And sa simpleng pag-share po kasi talaga ng mga experiences po natin, it's the best way po talaga na maipakilala po natin si Lord doon sa mga hindi mo masasabing hindi pa nakakilala eh. Kasi alam nila na may God eh. They know that we have God, they believe in God, but what is right or correct? So yun yung dapat po ma-share po natin talaga doon para mawala po yung misconception. Because alam naman po natin eh. So like for example, for me, masasabi ko pa rin po, we're still new. We're still new. In ilang years pa lang kami. So mostly. No? So bihira lang po dito na simula nung bata is ganun na po yung belief nila. But then, yun po yung burden po talaga ng bawat isa sa atin na let's share the goodness of the Lord. Kasi sa pag-share po natin by simply sharing po talaga, yun lang naman talaga ang kumbaga pwede nating gawin eh. Kasi nararanasan ko po talaga or alam ko po kung ano po yung nangyayari nung syempre if you don't believe. Kasi ang kailangan mo kasi, just to share my experience, kailangan mong makuha mo na yung loob niya eh. Kumbaga ma-share mo, maniwala siya na on your experience itself, na ganun po kabuti si Lord sa buhay mo. Para po ma-appreciate po niya kung ano po yung sinasabi mo. Kasi kung hindi niya po maintindihan kung ano po yung sinasabi mo, wherein paano niya maintindihan, dapat po yung personal experience po natin yung isi-share po natin. So doon siya ma-amaze. So at saka, paano ba din natin maipakita, lalo na po pag kasama natin. So, yung nakikita tayo araw-araw. Sa akin mas madali po kasi unang-una is makikita nila yung changes eh.
Makikita nila yung changes from there, nagiging ganon. So, ano yung nangyari? So, they are asking. So, they are researching. And sometimes, if they have guts to ask you personally, dun. So, minsan po kasi habang, syempre, ano ba ako nun? Is parang, alam niyo po yun, yung parang, hindi malalapitan, takot lahat. And then, suddenly, it's changed. And then, syempre, kung ganun ka na po nakilala nila, then, nagbago ka. So, meron po talagang mga tao na maglalakas loob. Bakit ka nagbago? Bakit ka nagkaganyan? So, doon, hindi ka na mahirapan mag-share ng hindi ka na mahirapan talaga mag-share ng kabutihan ni Lord. So, doon ko talaga na-share sa kanila, na wherein, alam niyo po, hindi ko man sila nadala dito sa church, pero alam ko po kumbaga nag-start sila ng mga Bible study, umaattend sila ng regular Bible study, yung mga ganon. Kaya, praise God, dahil unang-una is, magugulat ka na lang, pupunta sa office mo, parang mag-share ng yung Bible verse. Mamayang, alam mo ba yung ganon? Sabi ko, kumbaga, ayun na, sabi ko, di ba kumbaga, napakasarap alam mo yon, makipagpalitan doon sa na wherein, sabi niya, ay, alam mo pala yun, parang ganon. So, napakasarap po talaga na yung parang, na-change din po talaga yung, alam mo yun, yung, masasabi ko na, yung personal, po talaga, na nabago po talaga dahil sa grasya po ni Lord. So, yun lang naman talaga kailangan po natin, we need to entrust all unto the Lord, and it will follow po talaga kung ano po yung natin. So, bakit ko po na-share yan? Because, yun, vision nga natin is to share the Word of God to those who doesn't know or who doesn't understand. So, napakalaki po talaga ng rule natin as Christian po para ma-enlighten po natin talaga sa kanila. So, sana, we should play our role po. So, ayun po. So, sana may natutunan po tayo sa gabing ito. So, what makes the vision works? Of course, we need to have a mission. Next, we need to have a clear plan para ma-achieve po natin yung goals natin. And of course, our values really need how we are going to achieve the vision. And paano po nakakatulong? It gives us the compass, the direction, and also it refrain us for making mistake, avoid resources. So, yun po, ang kahalagahan po talaga ng vision sa buhay po natin. Regardless kung ano man po yung ginagawa natin, estudyante man tayo, businessman, workers, or saan man tayo, really, vision is really help us. Ayun po. So, ayun po, maraming salamat po sa word ng Lord na na-deliver po talaga ng ayos. So, hopefully po may naintindihan po tayo. So, ayun po. So, maraming salamat. So, let's pray. Ama naming makapangyarihan sa lahat, Lord. Salamat, Lord, sa patuloy mo pong pagpapala, Lord, na pinadama po sa amin, Lord God. Lord, salamat, Lord, sa gabing ito na sa wisdom mo, Lord, or by your grace, Lord God, by your power, Lord God. Lord, thank you. Thank you, Lord God, for everything. And I thank you, Lord God, sa lahat po ng nakikinig. And even, Lord, I pray, Lord, na ang lahat po ng kanilang napakinggan, and even, Lord God, yung na-share ko po, Lord God, ay magiging batayan po sa buhay po dito sa mundo. Lord, patuloy, hinintas ko po ang gabing ito na ikaw po yung mag-direct sa bawat isa na nandito, and even, Lord, yung mga hindi nakakarating, and even, Lord, yung mga nasa online, Lord God, patuloy, pagpalain mo po sila. In Jesus' mighty name, Amen.
po. Salamat po, Sister Weng, sa pag-share ng salita ng Panginoon. At yun nga po yung vision, na ang vision dapat malinaw. Ayan. Kagaya namin, mga nagpasalamin. Malabo ng mga mata namin. Kailangan namin ng vision malinaw. Ng malayo ang aming marating. Ayun, sa literal po, sa spiritual. Naalala ko po yung Sarmiento, dito po sa EPSA, yung ano ba tawag doon? Derma, yan. Nung unang, bago pa lang ako dito sa EPSA, nagpa-check up ako doon kasi ang dami kong warts. Tapos, tuwing may nag-check up sa kanya, lagi niyang tinatanong, may Bible ka ba? Yan. So, ibig sabihin doon kahit siya ay nandoon sa kanyang profession, yan. Hindi nawawala sa kanya yung purpose niya na makapag-share ng salita ng Panginoon doon sa ganong kapamamaraanan. At siguro, ang vision niya, bawat pumupunta sa kanya, makakilala sa Panginoon. Kaya yung intro niya kapag siya ay nag-check up. At yun po, kasi marahil siguro ang vision niya, lahat maging Christian, yung mga papasok doon at lalabas. Kaya yun, napakahalaga po talaga na may malinaw tayong vision. Nasaan man tayo, estudyante, yan. Ano ba yung nakikita natin sa mga kaklase natin? Kung sila ay hindi natin makasundo, pero darating yung time, magiging Kristiyano din sila. Sa mga katrabaho natin na makukulit, yan, mahirap pakisamahan, ano ba yung nabivision natin sa kanila. So yun po yung part natin bilang isang Kristiyano na hindi lang tayo pumapasok sa school, umuwi, o kaya kung may negosyo tayo, di po ba? Yan, di ba Kuya Lowy, no? Yan. So, yun po, purihin ang Panginoon. At announcement po muna. Prayer and fasting this Saturday, 9 a.m. to 12 noon. At may bago po, women's jogging. Yan. Sino po yung mga sasama dito? Sa Saturday po, 5 a.m. Sa Anyana daw po. Ano daw? 5 p.m. at Anyana. Ayan, women's jogging sa Saturday, 5 p.m. at Anyana, at meeting place, Tansa Ground, in front of, Seattle's Best Coffee Shop. Ay, hindi ko po ito alam. Basahin nyo na lang po doon sa group. At church cleaning this Sunday after service, potluck po. Sige po, palakpakan po muna natin ang Panginoon. Yan, purihin ang Panginoon. At sige po, tayo po ay tumayo at tayo ay mag-closing prayer. Hallelujah. Father God, salamat Ama sa maghapong ito na nagdaan na kami binigyan mo ng katagumpayan sa lahat ng aming ginagawa, Panginoon. Lord, salamat sapagkat kami ay malaya na nakakapagpuri sa iyo, Panginoon, at nakakapakinig ng iyong salita at patuloy na nagbabahagi na ng kalakasan, Panginoon. O Diyos, tunay nga na ang buhay namin patuloy na magamit pa sa iyong ministeryo, saan man kami naroon, Panginoon, patuloy na makapag-share kami, maabot ng iyong salita, ang mga taong inilalapit mo sa amin na hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Salamat, Ama. At dalangin din namin na sa aming pag-uwi, bigyan mo kami ng traveling mercy at sa aming pagtulog, Panginoon, bigyan mo kami ng mais na pahinga. Gayun din yung mga magtatrabaho ng gabi, dalangin namin, Ama, na bigyan niyo sila ng kalakasan, Panginoon, at ilayo sa lahat ng uri ng aksidente, O Diyos. Salamat, Ama, at patuloy ka naming pinapupurihan at pinapasalamatan. Itaas po natin ang ating mga kamay. Ayan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng inyong kailangan para masunod ninyo ang kalooban niya. At sa pamagitan ni Kristo Jesus, naway gawin niya sa atin ang kalugod-lugod sa kanyang paningin. Purihin natin siya magpakailanman. Yan. Sa Diyos po ang papuri,
lahat namin magsabi ng amen. God bless po.